'Di ba? Yun lamang po yun eh. Ngayon, patutunayan naman natin yung sinabi, mga ka-GP Natics nito ni Banat Bay, na traidor daw ang mga Marcos. Totoo nga ba na traidor ang mga Marcos? Dahil si Pangulong Bongbong Marcos daw ay trinaidor. Etong si BP Sara, mga kababayan. Ito ang tingnan natin. Ito ang pakinggan ninyo. Dahil sabi ko nga po, ang lahat ng bagay, kapag madaldal ka, marami ang mabubuko. Marami po ang malalaman na manggagaling mismo sa sarili mong bibig. Pakinggan natin, mga ka-GP Natics, itong 2023 pa lang pala, ready na ang maitim nilang plano laban kay PBBM. Ano yung plano na yan, GP? Aba, mga kababayan, pakinggan nyo po mismo na manggagaling po sa bunganga na BP Sara Duterte na ang plano nila na patalsikin itong si PBBM noon pa lang. Impeachable offense no ilahang gibuhat kay PRD. Yes! Yes! That is the betrayal of public trust. Classic. Dili nimo pwede kuhaon ang isa ka Pilipino dinhi sa sulod sa ato ang nasod. Unya dad-on nimo isakay nimo og airplane, dad-on nimo sa lain nasod ug ihatag nimo sa dayuhan niya. Mingon ka ikulong na siya. Dili na siya pwede. Ang tawag ana sa international law, extraordinary rendition. Okay, mga kababayan, dito muna tayo sa usapin extraordinary rendition daw. Sabi ni Sara Duterte. Dahil ito daw ibinigay daw sa dayuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? Mga kababayan, yung pagkakasabi niya, yun daw ay bawal sa international law. Ito ay tinatawag daw na extraordinary rendition. Ito daw ay illegal ang pagkakaaresto. Unang-una, mga ka-GP Natics, ang extraordinary rendition ay illegal at sikretong pagdukot sa tao. Sikreto na pagdukot sa tao. Ang tanong, sikreto ba ang pagdukot kay Duterte? Di ba? Alam ng madlang people. Alam ng buong mundo. Mga ka-GP Natics. Para daw dalhin ang pagdukot daw sa isang tao ay sikreto para dalhin sa ibang bansa. Wala tayong nakita na illegal doon dahil hindi naman talaga sikreto. At ang paghuli ay may due process. 'Di ba? Usually kasi ginagawa po ang extraordinary rendition doon sa mga CIA. 'Di ba? Karaniwang ginagawa yan ng mga CIA sa mga terorista. Hindi ng ICC sa mga pinuno ng Estado. Ang sabi pa niya, kaya kung sinasabi mong ang pagpayag na maimbestigahan si Digong ay extraordinary rendition, mali ka dyan, Sara Duterte. Hindi yun kidnapping, hindi yun torture, at lalong hindi yun illegal. Dahil wala kang nakita na tinorture si Digong Duterte. Wala kang nakita, mga kababayan, na ito ay kinuha ng sapilitan. 'Di ba? Meron bang kinidnap na tao, may kasama abogado, may kasama doktor, tapos may kinidnap ba, mga ka-GP Natics, na taong nakakulong, tapos pwede ka, nakamag-anak, pumunta at dumalaw? 'Di ba? Dili na siya pwede mo nang kanang ginaingon nimo nga impeachable offense. Tama gina siya, sir. Siya dapat ang i-impeach. Siya ang ibuhat kay President Duterte. Siya daw dapat ang ma-impeach dahil sa ginawa niya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yeah. Excuse me. Ma'am, saan pag naay mo file, naaman mi articles of impeachment sugod pa sa sugar order number 1. Naka-ready na siya, ma'am. Pero Okay. May nabanggit siya dito, mga ka-GP Natics. Alam nyo ba? Sabi niya ganon. Kung tama po yung pagkakaintindi ko, dahil hindi naman ako Bisaya. May naiintindihan ako, konti lang. Kasabot. Ha? Mga kababayan, konti lang yung kasabot ko sa Bisaya. Ngayon, sinasabi niyang ganon ni Sara Duterte,
ay matagal na meron silang nakahanda na article of impeachment, sugar order number 1 pa lang daw. So ngayon, Banat Bay, anong sinasabi mo? Sino ang traidor? Sino ang traidor, mga kababayan? Marcos ba o Duterte? Hinanap ko, kailan ba yung sugar fiasco na yan? Kailan ba yung sugar order number 1 na yan? Yung sugar fiasco, kasi marami yan eh. Sunod-sunod yan, di ba? 2022 hanggang 2023 ang sugar issue na yan. Dahil yung mga tao dyan, nasangkot, mga kababayan, ay mga tao din dati ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nasa administrasyon pa nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi nila ang may kasalanan daw dyan, mga kababayan, itong si Leo Cadyo Sebastian, yung isang talagang genius, yung expert. Pero, napatotohanan, mga ka-GPnatics, na ito ay wala pong talagang kasalanan. Bakit? Dahil ito ay binigyan ng authority nitong si Attorney Vic Rodriguez na siya ang mag-represent, mga kababayan, sa presidente sa mga meeting. Na ang tanging makakapag-patigil lang, halimbawa siya ay pumirma na, siya ay nag-agree, 'di ba? Pumirma na siya, nag-sign na siya, ay ang tanging makakapagpa-nullify lamang nung kanyang pinirmahan ay itong presidente natin. Yan ang katotohanan. At itong problema dyan, hindi naman si presidente nga ang pumirma eh. Ang totoong may problema dyan, si Atty. Vic Rodriguez. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang parurusahan ninyo? 'Di ba? At kung may problema talaga, sabi ko nga, secretary, etong si Vic Rodriguez, executive secretary, siya dapat ang nagpapaalala sa ating Pangulo. Mga kababayan, maraming mga butas dito. Dahil doon pa lang pala, ay pinagpaplanuhan na nila natanggalin sa pwesto, ipa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo noong time na yan, magkakakampi pa sila. Bakit etong taong ito, yung Pangulo ang ipapa-impeach nyo? Diba dapat ang may problema dyan, si Vic Rodriguez, yan dapat ang tinitira nyo. Kasi nagkakagulo-gulo lang naman ang lahat ng yan, sa totoo lang. Nung nagsalita, babalikan ko na naman yung kwento ng UBIP. Diba? Nagkaroon ng problema itong si Vic Rodriguez dahil may tinatawag sila doon sa sugar order number 1 na kung may conflict of interest. Dahil yung mga pinirmahan na yan tungkol sa sugar, mga kababayan, at pati doon sa isang issue din, ay may kinalaman doon sa bilas ata yun, mga kababayan, 'di ba, ni Vic Rodriguez. So siya talaga dapat ang masisi dito, pero hindi naman tayo magpo-focus doon. Mag-focus tayo doon sa sinasabi nila na nung panahon pa lang daw yan ay meron na nakahanda na article of impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa makatuwid, mga ka-GPnatics, sila ang tunay na traidor. Na talagang pinagpaplanuhan nila Sir Romulo Bumanlag, itong si Pangulo, na paalisin na kaagad sa pwesto dahil sa palagay ko nung panahon na yon na inilabas ni Thinking Pinoy yung problema tungkol dyan sa asukal, 'di ba? Ay nagkaroon na sila ng idea na lalabas na ang lahat ng kanilang mga baho. Unti-unti na, nasundan na rin yan ang paglabas ng pagkakahuli ng almost 1 ton ng shabu dyan sa Tondo, mga ka-GPnatics. So dito pa lang makikita natin ang tunay na traidor. Hindi po ang Marcos. Dahil natatandaan ko pa na nagpunta ng Hawaii itong si Pangulong Bongbong Marcos. At marami nagsasabi kay Sara Duterte, mga kababayan, na siya ay ipa-impeach na.
nagsabi pa itong si Pangulo na wag. Hindi po niya deserve na ma-impeach. Pero ngayon, nagko-corroborate na, nagdudugtong-dugtong na ang mga pangyayari. 'Di ba? Kung natatandaan ninyo, kung ito, sinasabi niya, meron na silang article of impeachment na inire-ready nung Sugar Fiasco pa lang, Executive Order number 1, hindi naman ito magmamaterialize kaagad. Bakit, GP? Kasi nga, alam nyo ang proseso ng impeachment. Ito ay manggagaling, mga kababayan, ipapile yan sa Kongreso. Siyempre, dahil si pinsan, si Speaker Martin ang nandyan. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi po magtatagumpay yung kanilang gagawin na impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. At kung maalala ninyo, balikan natin, bakit ba nagwala si Sara Duterte at tinawag na tambaluslos etong si Speaker Martin? Okay, ito logic. May article of impeachment. Kailangan yung article of impeachment ipapasa mo sa Congress. Si Congress ngayon ang tatayo. Siya ngayon dapat, mga kababayan, ang maglabas niyan para mag-materialize yung impeachment laban sa Pangulo. Kaya lang, etong tao na to ay hindi nila kaalyado, hindi nila kakampi si Speaker Martin. So kailangan may gagawin sila. Ano ang nangyari nun? Mga kababayan, di ba naulinigan natin? Si Gloria, si Aling Maliit, ay nagpaplano daw para alisin sa pwesto etong si Speaker Martin. Kaya lang, doon sa kasama sa meeting ay may nagchuchu. May nagsabi, may nagsumbong kay Speaker na itong sila Aling Maliit ay may pinaplanong masama laban kay Speaker. Kaya ang ginawa, mga kababayan, 'di ba? Na-demote etong si Aling Maliit. Galing po sa kanyang pwesto na Senior Majority Floor Leader ay na-demote ito, tinanggal. 'Di ba? Kaya nagwala itong si Sara Duterte at tinawag na tambaluslos itong si Speaker Martin. Kung iisipin ninyo, fiasco. Sugar Fiasco, may article of impeachment, kailangan maalis si Speaker Martin, ipapalit si Gloria para kung siya ang speaker, diretso na ang mangyayaring impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama? Oh, yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya lang, naunsyame, naudlot dahil hindi pinintulutan, mga kababayan, nabuking. Nung nabuking, pinademote si Gloria, ibinaba ng pwesto, hindi na siya pwede maging speaker. Nagwala si itong si Inday Lustay. Oh. Tama, Ma'am Teresa Rasa. Matagal na nilang pinagpaplanuhan. Sa kanyang bibig din ang galing eh. So siya ang tunay, sila ang tunay na traidor. Kaya nga sabi ko noon, mga kababayan, hindi kaya dahil iniwanan yung mga tauhan ni Pangulong Duterte nung sila ay umalis, sabi pa nga niya, regalo niya ito. O ayan, regalo ko sa iyo. Iniwan yung mga tauhan. Hindi kaya, mga kababayan, yung mga tauhan na yan, sila-sila din ang gumawa ng kwento inside para sirain talaga ang administrasyon ni Pangulo para mas madali na sa kanila natanggalin ito sa pwesto. Kaya lang doon sila nagkabukol eh. Nung nahuli ni Speaker Martin na siya ay pinagpaplanuhan na tanggalin sa pwesto. Kaya hindi po sila nagtagumpay. Oh. Ano sinasabi mo, Banat Bay? Na ang Marcos ang nagtraidor. Kahit na ganyan ang nangyari. 'Di ba? Ang ginawa ni Pangulo, mga kababayan, ipinakita pa rin niya ang pagkikipagkaibigan dito kay Sara Duterte. Talagang itinuring niya tong kaibigan na kahit ganon ang pinakita, pinagtatanggol niya pa ang mga Duterte until such time na napuno na siguro ang mama
Sino ba namang hindi mapupuno? Tatay ni Sara. Si Sara banat kay Speaker. Banat kay FL Lisa. Ang mga kapatid ni Sara banat kay Pangulo. Lahat na lang. Pero walang naririnig ang Pangulo na ipinagtatanggol siya ni Sara. At dumating yung pagkakataon, mga kababayan, nag-all out na itong mga to. Tingin ninyo, kakampihan pa kayo ni PBBM? At salamat sa mga tao, mga kababayan, na nakakaalam sa kanilang mga plano. Ako ito, sarili ko lang opinion. Tingin ko, mga ka-GP Natics, itong si Vic Rodriguez, ito, sariling opinion ha, itong si Vic Rodriguez, yung mga tao niya inilagay dyan sa pwesto, nang nalaman nila FL Lisa, na bakit puro tao ni Vic, yung mga tao na yan, at bakit itong si Sara Duterte, gusto niyang hawakan ang Department of National Defense. Dahil yun na nga, papunta doon sa pag-alis sa pwesto kay Pangulong Bongbong Marcos. At nung kanila po itong nalaman, mga ka-GP Natics, ang tingin ko, si FL din ang nagbigay ng mga, tingin ko lang ito ay opinion, ang nagbigay po ng mga dokumento kay Thinking Pinoy or kay TP para pasabugin ang issue nitong si Vic Rodriguez. Which, kung ano ang nangyari, ay very classic. Very ironic. Bakit, GP? Yung mga tao ni Vic Rodriguez, tao ni Trixie Angeles, yung UBIP noon, hinutusan kami na tirahin si TP. At ang ginawa ko naman noon, kami ni JDB, hindi kami umatake. Dahil sabi ko, ako, mahina engagement ko. Pangalawa, tama naman yung sinasabi ni TP. Bakit namin siya titirahin? Si JDB naman, hindi rin sumunod sa kanila. Ang sinabi ni JDB, bakit kayong tong nakakaalam? Meron pala kayong mga ebidensya. Bakit hindi kayo ang tumira? Mas malalaki ang engagement ninyo. Bakit ang pinapatira ninyo yung mga maliliit? And the rest is history. Tinanggal kami sa UBIP nung hindi kami tumira kay TP. Ang tinira namin si Vic Rodriguez. Mga kababayan, galit na galit sila sa amin. Sa tingin ko, doon sila nabulilyaso ng gusto. Kasi noon pa lang, balikan natin yung kwento ni Sara Duterte. Sabi niyang ganon, he was advised or she was advised, mga kababayan, by the Villar, na sinabi na kahit saan ka magtago, kahit saan ka pumunta, ay ahagilapin ka para maging accountable ka sa mga bagay-bagay. Hindi nga lang niya binanggit kung ano yung issue. 'Di ba? Kaya ang sabi niya, instead na tumakbo ka dahil kapag tatakbo ka bilang presidente, hindi ka mananalo, kaya sila nagpa-survey, pang-apat siya. So, Plan B or Plan C, kailangan siya ay kumandidato bilang Vice President ng isang taong malakas. At ito nga ay si Pangulong Bongbong Marcos. Siguro mga kababayan, nung sila po ay, okay, winnable, si Pangulo, maganda yung tandem nila. And secretly, sila ay nagpaplano na alisin ito sa pwesto after the election. Yan na nga yung kanilang sinasabi na sugar fiasco pa lang ay may article of impeachment na kaagad sila. Diba? No. Eto matindi. Sabi ng misis ko, ayan, boss niya kasi talaga si Vic Rodriguez. Ayan, sabi niya, pinapatawag kami ni Boss Vic Rodriguez ngayon. Ayan, yan tayo mga kababayan. No. Kaya hindi ko rin masyadong binabanatan si Vic Rodriguez. Although kasi nakita namin talaga to dati. Sobrang bait nito. Hindi ko alam kung anong nangyari dito nung naging dikit sa mga Duterte at nung nagka-problema siya dyan sa sugar fiasco na yan.
mga kababayan, doon na po ako nagganda problema dito kay Vic Rodriguez. Oh. Sabi ni Rudy Bernardo, tama yan kasi yung matalinong tao, yun ang iisipin. Aha. Jaya shoutout ha. Cesar Barcarce, agree ako sa iyo, sir. Lucaret, si Sara Piatos, baka kasosyo sila ni Villar sa Prime Water. Yan din ang iniisip ko. Pero until such time na malaman natin ang katotohanan, mga kababayan, lalabas at lalabas naman yan sa hearing kung sakali. Kung maimbestigahan po ito, mga kababayan, ay wala silang maitatago. Di ba? Oh. Ito naman ang pag-usapan.